Kuya, ano po ibig sabihin ng Intramuros? Intramuros. Intra is inside and then muros yung wall. Okay po. So, within the walls or inside the wall. Kuya, ano pong ibig sabihin ng Intramuros? Ang Intramuros ay isang simbolo sa mga panahon ng mga Kastila, sa panahon ng Huarto. Ang pangalan nitong Intramuros ay nangangahulugang walled city o lungsod na napapalibutan ng mga pader. Ang Intramuros ay ang Manila noon. Ang mga Espanyol lang nakatira sa loob ng Intramuros habang yung mga katutubot mga Chino ay nasa labas. Ang buong Intramuros ay sumasaklaw ng 64 na hektarya at pinaliligiran ng mga pader na gawa sa bato na may 2.5 metro ang kapal at 6 na metro ang taas. Partner, balita ako may mga lagusang daan dito. Ay, oo, partner. May 8 daang lagusan dito at tinatawag din itong puwerta. Bago ang panahon ng mga Amerikano, ang mga lagusan ng lungsod ay may 8 pintuang daan na tinatawag ding puwerta. Ang mga ito ay paorasan mula Fort Santiago, Puerta Almacenes, Puerta de Alduana, Puerta de Santo Domingo, Puerta Isabel II, Puerta de Parian, Puerta de Real, Puerta Santa Lucia at Puerta del Postigo. Bakit itinayo ang mga pader sa Intramuros? Ang pangunahing rason kung bakit ito ginawa ay upang protektahan ang syudad mula sa dayuhang mananakop na maaaring dumating anumang oras para atakihin sila. Pagdating sa pader ng Intramuros, sinasabing ito pa rin ang orihinal na bato na ginamit ng mga Kastila. Ang pader ng Intramuros ay gawa sa adobe. Ito ay isang uri ng bato na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Maynila. Ito na raw marahil ang pinakasolidong material na mahahanap sa ating bansa noong araw. Dahil umaraw man o umulan, hindi ito mabubuwag ng basta-basta. At sinasabing ang mga manggagawang Pilipino at Sino ang tumulong sa pagbuo nito. Naririto tayo ngayon sa Casa Manila, isa sa mga makasaysayang museyong bahay dito sa Intramuros. Sa dinami-rami ng pasyalan dito sa Intramuros, isa ang Casa Manila sa pinakatanyag na pinupuntahan ng mga turista. Tampok din dito ang bambike o ang bisikleta ang gawa sa bamboo. Dahil sa angking kagandahan ng Casa Manila, pinagdadausan din ito ng iba't ibang selebrasyon at dinadayo ng mga turista. Alam nyo ba na idineklara ang Intramuros bilang isang National Historical Monument noong 1951? Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Luzon, ang Intramuros ay kabilang sa Islamikong Harian ng Maynila. Sila ay nakipaglaban sa Kastila, ngunit sa huli ay nakipagsundo rin sila. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. Sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas noong kaganapan ng World War II. Sa loob ng 3 taon ng kanilang pananakop, ay pinalibutan ng takot ang Pilipinas dahil pinapahirapan at pinagpapapatay ng mga Hapon ang mga inosenteng mamamayan at mga militar. Noong 1870, dumalo si Sir John Browning sa syudad at tumangha sa kaayusan sa pagitan ng mga mamamayan nito na kinabibilangan ng mga Espanyol, Mestizo, Indio, Sundalo at Pari. Siyempre, hindi mawawala ang Fort Santiago. Naririto raw ang footsteps ni Jose Rizal patungo sa kanyang kulungan. Ito ay ipinatayo noong 1571 sa pangunguna ng mga Kastila sa pagpapaayos ng dating nawasak na kuta ng huling dato ng Maynila. Sa pagdaan ng taon, nagsilbi ang Fort Santiago bilang muog laban sa mga piratang Chino, kulungan para sa mga political prisoners noong panahon ng Kastila at torture chamber ng mga Hapon noong World War II.
Bukod sa iba't ibang destinasyon dito, tampok din dito ang dalawa sa makasaysayang simbahan sa Maynila, ang Manila Cathedral at ang San Agustin Church. Ang Manila Metropolitan Cathedral Basilica o Manila Cathedral ay ipinatayo noong 1571 ni Juan de Vivero, ang sekular na nagbinyag kay Raja Sulaiman bilang Church of Manila. Itinayo ito sa lupang handog ni Juan Lopez de Legazpi at ang naging santong patron nito ay sila Purisima Immaculada Concepcion. Ang unang struktura ng katedral ay gawa lamang sa nipa at bamboo at si Padre Juan de Villanueva ang nagsilbing unang kura paroko. Ang simbahan ng San Agustin o Iglesia de San Pablo ay tinatag noong 1571. Itinuturing itong pinakamatandang simbahang bato na itinayo noong 1589 at pinamamahalaan ng mga Prailing Agustino. Malapit sa altar ng simbahan ay nakalibing sina Martin de Goiti, Juan de Salcedo, Miguel Lopez de Legazpi at iba pang mga arsobispo. Tinawag din itong World Heritage Site ng UNESCO. Isa din sa pinakapopular na atraksyon sa loob ng Intramuros ang mga guho ng Baluarte de San Diego. Isa ito sa pinakamamanghang mga istruktura sa Intramuros. Ayon sa Intramuros Administration, ito ang pinakaunang tanggulan sa Maynila na gawa sa bato at una muna nakilala sa pangalang Nuestra Señora de Guia. Pero dahil hindi matibay ang pagkakagawa nito, agad din itong nasira. Ang Intramuros ngayon ay nasa pangangalaga na ng Intramuros Administration na itinayo ng Residential Decree No. 1616 na nilagdaan ng dating Pangulong Marcos. Ngunit, noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nabalot sa takot ang Maynila. Hindi nakalampas ang Intramuros sa pagbomba ng mga Hapon. Malaki ang pinsala ang natamo ng lugar at iilang gusali na lang ang natira hanggang ngayon. Sa paglipas ng taon, dumami na rin ang mga informal settlements.